Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So yung pinag-aaralan po natin this week ay Leading by Example. I hope malaking tulong po ito, lalo na sa mga padre de pamilya, lalo sa mga lalaki. No? We really have to lead by example. Sa mga estudyante natin na nakatutok rito, tsaka na rin sa mga babae na naghahanap ng jowa. Okay? You have to, consider someone who is leading by example. Lalo na kung talagang faithful sa Panginoong Jesucristo. Kapag pinag-aralan natin yung faithful disciple. Yung pag faithful disciple ni Jesus yan, someone you can consider. So ngayon po, ang pag-aaralan naman natin ay person of integrity. So ito na po yung pangatlo natin. Una, visionary model, faithful disciple, at ngayon po, person of integrity. Leading by example in the family. Mas mainam na you're a person of integrity if you're leading your family. Kasi dapat ipinapamuhay mo o pinapamuhay natin kung ano yung mga prinsipyo natin sa buhay. So, ito po ang series natin on leading by example in the family. Ang pinaka first influence natin talaga nasa pamilya. Pwede mong ma-influensyahan yung ibang tao, pwede mong ma-influensyahan yung mga tao sa church, sa mga churches, or kung may small group man tayo, you can influence your workmates. Pero, minsan nangyayari kasi, ang ganda-ganda ng influensya natin sa iba, ang ganda-ganda ng pinapakita natin sa ibang tao, pero pagdating sa pamilya ay palpak. So, nakafocus tayo ngayon talaga sa pamilya. Madalas po sa mga devotions natin, lagi niyo pong maririnig talaga yan, family and friends. Family and friends, paulit-ulit yan. Yan po kasi yung direct influence natin family and friends. So, leading by example in the family, mga kapatid, tayo po ay maging mabuting disipulo ng Panginoong Jesucristo, impluwensya natin ating mga pamilya, at maging mga men and women of integrity. So, yan po yung pag-aaralan natin, yung verse po natin na matatagpuan po sa Philippians chapter 4, verse 9. Napakahirap na verse. Napakahirap sabihin. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi, yung mga mananampalataya sa Philippians. Sabi niya, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Napakabigat po, no? Sa atin po, para po talaga ito sa ating lahat. Ito po yung talagang leading by example. Though ang konteksto nito ay leading by example sa buhay ni Apostol Pablo at sa mga mananampalataya sa Philippi, ito po ay swak na swak sa pamilya. Dapat ito yung ideally, no? Ito kasi yung biblical ideal, Christian ideal na dapat sinusundan talaga natin. Na pag tinignan natin yung mga tao sa paligid natin, people under our influence, dapat kaya nating sabihin to Pero ako, hirap na hirap talaga ako sabihin to. Ang hirap kasi talaga maging person of integrity, sa totoo lang. Siguro ito yung pinakamahirap sa lahat. Yung merong integridad. Ako, I'm doing my best all the time, no? Pero mahirap talaga siya lagi talaga tayong sumasablay. Ako, lagi akong sumasablay sa buhay. Marami akong mga palpak sa buhay. So, I'm aiming to become a person of integrity. Hopefully, no? Someday, ito yung, pag malalaki yung mga anak ko, nakita na nila yung buhay ko, hopefully ito yung masabi ko sa kanila. Whatever you have learned, or received, or heard from me, or seen in me, put it into practice. Mabigat po, mga tatay dyan. Mga nanay, ang mga bagay na inyong natutunan nyo sa akin, tinanggap, narinig. Ang matindi dito, nakita sa akin, naobserbahan. Ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. Madalas po kasi mga payo ng mga magulang na naririnig ko, anak, yung mga ginawa ko, huwag mong gawin yun. Yung mga pangit na advice. Ibig sabihin, hindi nila naipamuhay, kaya sinasabi nila sa mga anak nila, anak, kung anong ginawa ko, huwag mo nang ulitin. Pero mas maganda po talaga maging model tayo. Kung ano yung ginawa ko, siyang gayahin mo. Mas matindi. Mas mabigat.
So, ito po yung teaching natin ngayong araw, leading by example. It is the leadership style of Jesus. Yung leading by example, yan po yung leadership style ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po naging super effective ng Panginoong Jesucristo when it comes to leading His disciples. Kasi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, pinakita niya. Ipinamuhay niya. Kaya ang sabi rito, whatever you have learned, kung ano natutunan nyo, kung ano yung tinanggap ninyo, kung ano yung natutunan lang kay Jesus, na pinasa ng mga apostles, no, mga apostolic traditions, na ipinasa naman ni Apostol Pablo, at mga narinig sa mga katuruan ni Apostol Pablo, at nakita sa buhay ni Apostol Pablo, yun na ipamuhay. Leadership style po ni Jesus Christ yan, dala-dala mula kay Jesus Christ sa mga apostles hanggang kay Apostol Pablo. At I hope makasama tayo dyan, no? Leadership style ni Jesus, yung leading by example. Number 2 po, leading by example happens through powerful testimony. Nangyayari po yung leading by example kung meron tayong powerful testimony. Kaya napakalaga ng devotion natin kahapon, yung naging disciple talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung nakikitaan tayo ng ating mga anak, mga kapatid, o maging mga magulang. Kung hindi Kristiyano magulang mo, ikaw lang yung naging Christian, let's say na-reach out ka sa campus, naging mananampalataya ka ng Panginoong Jesucristo, pero hindi Christian yung mga kapatid mo, hindi follower ni Jesus Christ yung mga magulang mo, be a powerful testimony. By doing that, you're able to lead by example. So, yan po yung pangalawa, no? Leading by example happens through powerful testimony. Yung buhay na binago. Kapag meron kang buhay na binago, at ipinamuhay mo yan sa loob ng tahanan, na nakikita ng mga tao sa mga membro ng pamilya, that's gonna be a life-changing for them. Kasi makikita nila, naamoy nila si Kristo sa'yo, naririnig nila si Kristo sa'yo, lumalabas sa bibig mo, puro, principle galing sa Panginoong Jesucristo. That's gonna be a powerful testimony for them. And number 3 po, leading by example shapes the lives of the next generation. Yung pinapamuhay po natin ang katuruan ng Panginoong Jesucristo, nagiging mabuting halimbawa tayo sa ating pamilya, yan po ang huhubog sa susunod na henerasyon. Alam niyo po yung marami sa atin dito yung lolo't lola niya, mga disciples ni Jesus Christ. Malaking epekto nun sa mga anak, at yung mga anak, malaking epekto sa mga apo. Kasi po, yung Christian culture, yung Kristiyanong pananaw, yung Kristiyanong mga prinsipyo na ina-apply sa pamilya, yan po ay namamana. Nakikita ko po yung Kristiyanong pamilya na ipinapamuhay, tsaka yung mga hindi Kristiyano na walang Kristo. Makikita mo yung brokenness na ipapasa rin sa mga anak. Pag sablay yung mga parents na puro hidwaan, puro awayan, naghiwalay, pati yung mga anak na dadamay, wala silang good idea of relationship. Wala silang standard of marriage. Wala silang mga principles pagdating sa paano ba talaga mamuhay bilang isang tao, bilang isang individual. Pero pag meron kang kultura ng pinamuhay talaga yung Christian life, Christian principles sa pamilya, pati yung mga anak, maayos yung marriage, maayos yung mga attitude, mga magagalang, may mga pananaw, may mga pangarap sa buhay. Iba talaga yung epekto ng mga Christian principles pag naipamuhay yan sa pamilya. Kaya po napakahalaga ng mga naunang Kristiyano sa pamilya. Pag yan ipinamuhay nyo, you're able to lead by example, mahuhubog talaga yung mga susunod na henerasyon. Kasi magkakaroon sila ng standard. Magkakaroon sila ng ideal. Yung mga anak, ang iniisip nila, gusto ko mapangasawa kagaya ng nanay ko. Yung mga dalaga, gusto ko mapangasawa kagaya ng tatay ko na faithful sa Panginoon, responsableng tao. Nagkakaroon po ng ideal na huhubog sa kanilang kaisipan na makaka-apekto sa kanilang relasyon, makaka-apekto sa kanilang mga desisyon habang sila'y lumalaki. So it shapes the lives of the next generation. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Una po, pass on the leadership style of Jesus. Si Jesus Christ po, siya po yung pinaka-master natin, pinaka-Lord natin. No? Kung ipinamuhay niya, yung itinuturo niya at mga prinsipyo niya talagang nakita sa kanyang pamumuhay na sinundan ng mga disipulo, tayo rin po ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. We follow the leadership style of Jesus. Ano yung leadership style ni Jesus?
leading by example. Hindi po sapat na nagtuturo tayo kung ano yung tama. Hindi sapat yun eh. Madali lang gawin yun. Napakabilis lang magturo ng tama. Pero kung yung ipamuhay mo kung ano yung tama, yun yung mahirap. Pero yun yung pinaka-epektibo. Napakabilis lang ituro ng Biblia. Pero yung ipamuhay mo yung sinasabi ng Biblia, yun napakahirap. At yun dapat po yung ginagawa natin. We lead by example. Pinapamuhay natin kung ano yung tinuturo natin at kung ano yung sinasabi natin. Number 2 po. Watch your life and doctrine closely. Ito po ay advice, utos ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, watch your life, Timothy. Watch your life and doctrine closely. Ano po ibig sabihin nito? Yung buhay mo, yung buhay, tsaka yung doktrina, dapat magtagpo. Kung ikaw, doktrina mo, si Jesus Christ yung sentro dapat ng buhay mo. Yan yung doktrina, Christ-centered, life. Yung katuruan mo, pananaw mo, doktrina mo, dapat tumutugma sa kung ano ipinapamuhay mo araw-araw. Yan yung matinding utos ni Apostol Pablo kay Timoteo. Watch your life and doctrine closely. Make sure yung tinuturo mo, pre-preach mo, Timoteo, yun din yung buhay mo. Your doctrine and your life must be together. Inseparable. Hindi pinaghiwalay. So yan po yung pagiging person of integrity. At ito po yung mahirap. Ako po nagtuturo ako everyday, no? Nagbabasa ako ng Bible, nag-aaral ako ng Bible. Ang hirap talagang isagawa, ipamuhay. Kaya hindi ko po kiniklaim na ipinapamuhay ko lahat ng tinuturo ko. So lahat po tayo rito ay pantay-pantay. Hindi ibig sabihin mataas ako kasi ako yung nagtuturo. Nandito ako, ito yung Biblia. Lahat tayo, we're aiming to live according to the standard of the Bible. So ako po, talaga yun ang dalangin ko, Lord. Mas malaki yung responsibilidad ko sa harapan ninyo kasi ako yung nagtuturo. And help me, Lord God, to do my best to live live worthy of the gospel. And sama-sama po tayo, no? Tingnan natin yung standard ng Diyos, yung tinuturo ng Biblia, at sama-sama po tayo sa biyaya ng Diyos ipamuhay ang katuruan ng Biblia. So let's watch our lives and our doctrine closely. Dapat magtagpo. And number 3 po, shape the next generation. Hubugin po natin ang susunod na henerasyon. Mag-iwan po tayo ng tungtungan, isang pundasyon na tutungtungan ng susunod na henerasyon. Marahil mga anak natin. O yung iba sa atin, mga apo nyo na. Mag-iwan tayo ng isang klaseng buhay, yung buhay na kinopya natin kay Jesus, na ipinamuhay natin ngayon na magsisilbing modelo ng susunod na henerasyon. Leading by example in the family. Lalo na kung sa pamilya mo, ikaw lang ang naunang Kristiyano at wala pang iba. Ikaw yung talagang on fire kay Jesus. Lead by example. Mag-iwan tayo ng pundasyon na tutungtungan ng susunod na henerasyon. Ikaw na yung bumasag ng maling kultura sa iyong pamilya. Sa biyaya ng Diyos, hingin mo yung kapangyarihan ng Santong Espiritu na ikaw na yung bumasag ng mga alitan, sigalot, mga pangit na kultura sa pamilya, pag-aawayan, hidwaan. Ikaw na yung magsimula ng pagbabago sa pamilya mo. Ikaw yung mag-iwan ng pundasyon na tutungtungan ng susunod na henerasyon. Sabi nga ng isang awit, no, find us faithful. Napakaganda po nito. Basahin niyo po ito or patugtugin niyo mamaya. Sabi po rito sa chorus, and may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Nawa matagpuan tayo ng susunod na henerasyon na nagtatapat sa Panginoon, mga faithful disciples ng ating Panginoong Jesucristo, at sa pamagitan noon ay mahubog natin ang susunod na henerasyon. Yan po ang dalangin ko, no, na pag ako namatay, nawa yung mga anak ko at mga tao sa paligid ko may tutungtungan na pundasyon. Isang modelo, ang modelo ng Panginoong Jesucristo na ipinamuhay natin. Para po sa ating discussion, what are the things we need to improve in order to lead by example? Samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord right now.
Dear Lord, thank you for the example of Jesus and his way of leading with love and truth. Help me to follow his steps, watching my words and actions closely. Let my life be a testimony that points others to you, especially the next generation. I ask for wisdom to lead with integrity and grace, and to faithfully pass on the lessons you've taught me in the Bible. May your presence fill my heart as I seek to put into practice what I've learned. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito pa rin po sa ating daily devotion. God bless you po.